Agad na nagpalusot ang team leader, at sinabing si Haesong ay nagtatrabaho sa kanyang tindahan, at ang dalawa pa ay mga kasamahan nito. Napansin ni Sua na nakasuot pa ng sapatos ang tatlo. Nagtataka siya kung bakit nagtago pa ang mga ito sa aparador. Nang hingi ng paliwanag si Sua mula kay Haesong sa kakatwang sitwasyon na ito. Dahil walang maisip na idadahilan, nagkunwaring hinimatay si Haesong sanhi ng kanyang sakit. Nakisakay naman ang kanyang mga kasamahan, at eksaheradong binuhat pa siya para dalhin sa ospital, at matakasan si Sua. Kinalaunan, hinarap ni Haesong ang kanyang midterm exams. Nang matapos ang pagsusulit, nagtipon ang buong grupo, at pinag-usapan kung paano nila papawiin ang pagdududa ni Sua. Sinabi ni Haesong, na kailangan niyang maging maingat, at dumistansya kay Sua, para maiwasan ang problema sa hinaharap. Ngunit natahimik siya, nang bigla niyang naalala ang aksidente nilang halik, at wala sa loob na hinawakan ang kanyang mga labi. Samantala, ibinahagi ni Sua sa kanyang kasamahan, na may hinala siyang hindi talaga estudyante si Haesong. Napansin kasi niyang may pagkakahawig ito, sa taong nahuli niya sa loob ng lumang gusali. Bukod pa doon, nagawa ni Haesong na hulihin at dalhin sa disciplinary hearing, ang isang gang leader ng ilegal na gambling site. Pagkatapos, ay nadiskubre niya, na ang kotseng nakapark sa harap ng bahay nito, ay nakarehistro sa pangalan ni Haesong. Ang lahat ng ito ay hindi pangkaraniwang magagawa ng isang high school student. Ngunit ayon sa records nito, 17 taong gulang pa lamang ito. Sa sobrang kalasingan, maling bahay ang napuntahan ni Sua. Wala siyang kamalay-malay, na iyon ang totoong bahay ni Haesong. Nang makita ni Haesong si Sua sa intercom, binago niya ang boses niya, at sinabihan itong nasa maling bahay ito. Sa kabutihang palad, dumating ang ina ni Sua, at inakay ito pauwi. Nang masigurong wala na ang mag-ina, palihim siyang lumabas, at nalaman niyang sa tapat lang ng bahay niya nakatira si Sua. Hindi nagtagal, inanunsyo ang resulta ng midterm exams. Kinakabahang sinilip ni Haesong ang kanyang score. Pagkatapos, ay tinawagan niya ang team leader at mga kasamahan, na naghihintay sa harap ng telepono. Nang malaman ng mga ito na nasa ika-10 pwesto siya, nagtatalon at nagyakap ang mga ito sa tuwa. Si Yena naman na kadalasang nangunguna, ay pumangalawa lamang sa pagkakataong ito, habang si Yujong ang nasa unang pwesto. Nakangiting binati ni Yena si Yujong, ngunit agad na nagbago ang ekspresyon niya, pagpasok sa silid ng student council. Pagkatapos, ay nabasa niya ang mga usapan sa group chat, sa naiwang laptop ng kasamahan sa student council. Kinukot siya ng mga ito ang pagkatalo niya kay Yujong. May nagmungkahi pa, na si Yujong ang dapat naging presidente. Ang mas malala pa, nang malaman ni Chairman Lee na siya ay pumangalawa lamang, agad siya nitong ipinatawag. Kinakabahan at nag-aatubiling pumunta si Yena, sa opisina ng ina. Ngunit biglang bumukas ang pinto, at agad siyang pinapasok nito. Dahil nakumpleto na ni Haesong ang 100 lagda, at nakapasok siya sa top 10, kwalipikado na siyang sumali sa student council. Agad niyang isinumite ang kanyang aplikasyon, kasama ang 2 pang estudyante. Ngayon ay nakasalalay na kay Yena ang desisyon. Binigyan ni Haesong si Yena, ng isang baso ng tubig na may dahon. Pakiramdam niya ay isa siyang magiting na bayani, na handang magtanggol kay Yena. Nakornihan ang lahat sa ginawa niya. Hindi din iyon nagustuhan ni Yena, at agad na pinatanggal ang baso sa harap nito. Kinabukasan, nagulat ang lahat ng i-anunsyo, na si Haesong ang napiling bagong miyembro ng student council. May pag-aalinlangan pa ring nararamdaman si Sua, lalo na sa bagong estado ni Haesong. Tumawag siya sa dating eskwelahan nito, para imbestigahan ang katauhan nito. Buti na lang, naharang ni Mijung ang tawag, at nagpanggap na isang guro. Pinuri nito si Haesong, at sinabing isa itong mabuting estudyante. Dahil hindi pa rin kumbinsido, inutusan ni Sua ang kasamahan, na obserbahan ang mga katrabaho ni Haesong sa tindahan. Ni-record nito ang lahat gamit ang kamera ng telepono, ngunit wala itong nakitang kahina-hinala. Samantala, hiniling ni Yujong kay Haesong, na magpanggap sila na hindi magkakilala, sa student council. Lingid sa kanilang kaalaman, nakita ni Yena ang pag-uusap nila. Niyaya ni Yena si Haesong na lumabas para maghapunan, at isinama si Yujong. Habang nasa banyo sila, nagsabi si Yujong na hindi siya makakasama. Ngunit iginiit ni Yena, na dapat siyang sumama, sabay inilagay sa kamay niya ang ginamit nitong tissue. Sa restaurant, napahanga si Yena, nang makita si Haesong na hindi na nakasuot ng uniforme. Binati ni Haesong si Yujong. Agad na nagtanong si Yena, kung magkakilala sila. Mabilis naman yung itinanggi ni Yujong. Nang mapansing pinagsisilbihan ni Yujong si Yena, nakaramdam ng pagkaasiwa si Haesong.
Para lalong ipamuka ang estado ni Yujong, inutusan ito ni Yena para bumili ng stockings. Nang tumayo si Yujong, agad itong pinigilan ni Haesong, at saglit na nakalimutan ang kanyang misyon. Binalaan niya si Yena, at sinabing palalagpasin ang nangyari, ngunit umaasa siyang hindi na ito muling mang-aapi ng kahit sinuman. Pag-alis ni Yena, nakaramdam ng pagkapahiya si Yujong, at ipinahayag na nakapasok lamang ito sa student council, dahil sa paglilingkod kay Yena. Pag-uwi ni Yena, tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa pagpapapasok nito kay Haesong sa student council. Pinayuhan siya nito na huwag siyang maging masyadong matanong. Pinagsabihan pa siya nito, tungkol sa tunay niyang layunin, sa pag-aayang lumabas kasama si Yujong. Pinilit siya nitong mangako, na hinding-hindi na niya hahayaan na maagaw ang kanyang posisyon ng sinuman. Pagkatapos maging miyembro ng student council, sinimulan agad ni Haesong ang pag-iimbestiga sa orasan. Ngunit wala siyang nakitang kainahinala. Maya-maya, may naglusot ng sulat sa pinto, na nagsasabing masaya itong makita si Agent Haesong. Ipinakita ni Haesong ang sulat sa direktor. May hinala siyang may iba pang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, at nagmamatsyag sa kanya. Inutusan sila ng direktor, na hanapin ang taong nagpadala ng sulat. Pag-alis nila, mabilis na inutos ng direktor sa kanyang tauhan, na imbestigahan ang background ng mga empleyado sa Byangmun High School. Nang makita ang report, nagulat ito sa nalaman. Hiniling naman ni Haesong na makita ang CCTV footage sa silid ng student council, ngunit nalaman niyang naka-off ang mga server, dahil sa maintenance kahapon. Samantala, ini-report ng principal kay Chairman Lee, na nakuha na ang CCTV footage, at nasuri na nila ang nilalaman nito. Napaisip si Chairman Lee, kung bakit may nagpadala ng mensahe kay Haesong. Sinabi ng principal, na maaaring may kailangan iyon kay Haesong. Ngunit ang mas inaalala ng chairman, ay kung gaano karami ang alam ng taong iyon, tungkol sa mga sikreto ng paaralan. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Haesong, mula sa hindi kilalang numero. Tinawag siya ng caller na Agent Haesong, at tinanong kung nakikilala niya ang boses nito. Nakilala ni Haesong ang boses, na mula sa security guard ng paaralan. Hiniling ng gwardya, na pumunta siya ng mag-isa sa rooftop ng paaralan para mag-usap. Nang makarating si Haesong sa gusali, narinig niya ang pagtunog ng orasan, pagsapit ng 12:00. Naalala niya ang kwento tungkol sa orasan, na huwag manatili sa paaralan kapag tumunog na ito, dahil may lilito na mapupulang mata. Binaliwala niya ang kwento, at nagpatuloy siya. Ngunit narinig niya ang malakas na tunog sa likuran niya, nang bumagsak ang gwardya mula sa rooftop. Kinuha ni Haesong ang nakitang notebook, mula sa kamay ng guard. Iyon ang mismong notebook, na ibinigay niya sa kanyang ama noong bata pa siya. Samantala, natagpuan naman ni Suo ang isang lumang magazine ng paaralan, noong 2003. Nang basahin iyon, naalala niya ang dati niyang kaibigan noong bata pa, na si Sihyun. Ang ama nito, ay lagi silang inilalabas para kumain. Ang lalaki sa larawan, na kasama ng mga miyembro ng student council, ay ang ama ni Sihyun, na dating pangalan ni Haesong. Habang hinihintay ng gwardya si Haesong sa rooftop, isang lalaking nakaitim ang lumitaw, at sinubukang agawin ang notebook. Nagpumiglas ang gwardya, hanggang sa may tulak ito, at mahulog mula sa rooftop. Nang makuha ni Haesong ang notebook, may narinig siyang ingay mula sa rooftop. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang lalaki. Agad niyang hinabol ang lalaking nakaitim sa rooftop, at doon sila naglaban. Target ng salarin na nakawin ang notebook, ngunit kalaunan ay nadaganan siya ni Haesong, at bumunot ng baril. Nang akmang aalisin na niya ang maskara nito, nagambala siya ng isang ingay. Tinulak siya ng lalaking nakaitim, at mabilis itong tumakas. Sinubukang habulin ni Haesong ang lalaki, ngunit nawalan na ito sa kanyang paningin. Ang lalaking nakaitim pala ay ang prinsipal. Humingi ito ng paumanhin kay Chairman Lee, dahil hindi nito nakuha ang notebook. Galit na sumugod si Haesong sa National Intelligence Service. Itinanong niya kung bakit nasa Byangmun High School ang notebook ng kanyang ama, at kung anong mga sikreto pa ang itinatago ng direktor. Dahil hindi na maitatago ang katotohanan, ipinahayag ng direktor na ang huling misyon ng kanyang ama, ay konektado sa paaralan, at may kinalaman sa paghahanap ng gold bar. Nawala ang kanyang ama sa misyong iyon. Pagkatapos kumalma, sinuri ni Haesong ang notebook ng ama. Naglalaman iyon ng mga kwento tungkol sa Byangmun High School, mga iba't ibang clues, at mga bagay na gustong gawin nito, pati na rin ang plano nitong pagpunta sa isang obserbatoryo kasama ang anak na si Sihyun. Dahil sa pagkabalisa, hindi pumasok sa paaralan si Haesong kinabukasan. Inanunsyo ng paaralan ang pagkamatay ng gwardya, at sinabing nakakita ng isang sulat pamamaalam sa silid nito.
Nagkaroon ng haka-haka ang mga estudyante, na ang pagkamatay nito ay may kaugnayan sa kwentong katatakutan ng orasan. Matapos makapag-isip-isip, muling pumasok si Haesong sa paaralan. Determinado siyang alamin ang mga lihim tungkol sa notebook. Ipinaalam sa kanya ni Sua, na nabawasan siya ng 20 puntos, dahil sa kanyang pagliban ng walang paalam ng nakaraang araw. Pagkatapos ng klase, agad na pumunta si Haesong sa student council room. Sinunod niya ang mga pahiwatig sa notebook, na ibalik ang kamay ng orasan. Nakita niya ang pulang sensor sa likod ng pendulum, na maaaring ang katumbas ng mapupulang mata, mula sa kwento. Pagkatapos ay ni-record niya ang musika na nagmula dito, gamit ang kanyang telepono. Nang maibalik ang orasan, pumasok si Sua. Tinanong siya nito tungkol sa pagkamatay ng security guard, at ang presensya niya sa rooftop kagabi. Nang nagdaang gabi, naiwan pala si Sua sa opisina para tapusin ang trabaho. Nakarinig ito ng malakas na ingay mula sa ibaba. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang pagkahulog ng security guard, at si Haesong sa tabi nito. Nasaksihan din niya ang pakikipaglaban ni Haesong sa lalaking nakaitim, at ang pagtutok niya dito ng baril. Nagulat siya sa nakita, at nakagawa ng ingay, kaya nakatakas ang lalaking nakaitim. Napipilitang ipinagtapat ni Haesong ang katotohanan, na siya ay isang secret agent mula sa National Intelligence Service. Nag-undercover siya bilang isang estudyante sa high school, upang hanapin ang mga gold bar. Nang makita ang pagkagulat ni Sua, inilak niya ang pinto, at binigyan ito ng 2 pagpipilian. Una, aktibong tumulong sa pambansang misyon, o harapin ang mahigit 10 taong pagkakabilanggo, dahil sa paglalantad ng mga lihim ng bansa. Binigyan niya ito ng 1 araw para magdesisyon. Pinuntahan ni Haesong ang mga kasamahan, at ipinarinig ang recording na nakuha sa orasan. Natukoy ni Mi Jung, na ang musika ay ang opisyal na awitin ng Byangmun High School, na ginawa mismo ni So Byangmun. Tinanong ni Haesong ang pagkakakilanlan ng security guard. Ipinaalam sa kanya ng team leader, na ito ay isang ordinaryong sibilyan lamang, at isang misteryo pa din, kung bakit napunta dito ang notebook ng kanyang ama. May hinala si Haesong na may nagmanipula ng investigasyon sa kaso, kaya agad itong naisara. Hindi niya napansin, ang hindi mapakaling ekspresyon ng team leader. Isiniwalat din niya, na alam na ni Sua ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pinagalitan siya ng team leader, dahil sa ginawa niyang pananakot sa isang sibilyan. Inutusan siya nitong humingi ng tawad kay Sua, at papirmahin ito sa isang non-disclosure agreement. Nag-aatubiling inimbitahan ni Haesong si Sua, para sa isang hapunan. Humingi siya ng tawad sa kanyang kawalan ng galang, at ipinaliwanag ang maaaring kahinatnan ng misyon. Para malaman niya ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng security guard, kailangan niyang manatili sa paaralan. Kapag pumayag si Sua na itago ang sikreto, maaari itong mabigyan ng pabuyang pinansyal. Biglang na-imagine ni Sua, na pinaparangalan siya ng paaralan dahil sa pagtulong sa investigasyon. Hahangaan siya ng lahat, at sa wakas ay magiging permanente na sa trabaho. Nang maisip iyon, mabilis siyang pumayag na itago ang sikreto ni Haesong, at nagpresenta pang tutulungan niya ito sa misyon. Ibinunyag din ni Haesong ang relasyon niya kay Yu Jong. Nagbabala din siya, na kapag nalaman ng lalaking nakaitim na nakita niya ang pangyayari, maaaring manganib siya. Nang makita ang kinakabahang mukha ni Sua, hinawakan ni Haesong ang kamay nito, at nangakong poprotektahan niya ito. Muling nag-blush si Sua, at nagmadaling umalis para itago ang kanyang pagkabalisa. Naiwan namang naguguluhan si Haesong sa kanyang reaksyon. Sa kabilang banda, nakipagkita si Chairman Lee sa isang tao, para magpasalamat sa pagbubunyag nito sa tunay na pagkakakilanlan ng security guard. Bago ang insidente, pinuntahan ni Chairman Lee ang gwardya, dahil alam na niyang dati itong miyembro ng National Intelligence Service. Tinanong niya kung bakit ito nagpadala ng sulat kay Haesong. Naniniwala ang gwardya, na dapat malaman ni Haesong kung paano nawala ang ama nito, at ang notebook ay naglalaman ng mga sagot na makakatulong dito. Bago umalis, hiniling nito sa chairman na sabihin sa ahensya, na muling mabibigo ang paghahanap sa ginto, katulad ng nabigong paghahanap, maraming taon na ang nakalilipas. Sinabi ng chairman sa misteryosong tao sa dilim, na mananagot ito, sakaling nakausap ni Haesong ang gwardya, at malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Pagkatapos ay sinunog nito ang file ng gwardya. Sinimulan ni Haesong ang pag-iimbestiga sa ikatlong kwentong katatakutan, na nakasulat sa notebook. Ang kwento ay tungkol sa relasyon sa pagitan ng presidente ng piano club, at ng isang babae, na kasama nitong tumutugtog ng piano. Nagkaibigan sila, hanggang sa aksidenteng nabuntis ang dalaga. Nang humingi ito ng tulong sa kanya, marahas niya itong tinanggihan.
Nagpakamatay ito sa labis na pagkadurog ng puso. Pagkatapos, nagsimulang tumugtog ng mag-isa ang piano sa music room. Nang matapos basahin ni Haesong ang kwento, nagulat siya nang marinig ang isang sigaw. Hindi niya napansin na nasa tabi na pala niya si Sua, na binasa rin ang kwento. Tinanong ni Haesong kung saan nakalagay ang lumang piano. Naalala ni Sua na nakita niya ito sa opisina ng chairman. Ngunit hindi basta-bastang makakapasok sa opisina. Maya-maya, nakaisip si Sua ng paraan para makapasok doon. Magkakaroon ng paaralan ng isang alumni night, kung saan dadalo ang mga matatagumpay na nakapagtapos sa paaralan. Ngunit kahit miyembro ng student council, hindi makakasama si Haesong. Dahil sa pagliban niya sa klase nang walang paalam, nabawasan siya ng 20 puntos. Ayon sa alituntunin ng paaralan, ang sinumang mababawasan ng 20 puntos pataas, ay hindi maaaring lumahok sa anumang aktibidad. Ibinahagi ni Haesong ang masamang balita sa kanyang mga kasamahan. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, dumating si Sua, dala ang magandang balita. Pumipili ang paaralan ng mga modelo para sa promosyon ng paaralan, at ang mapipili ay makakakuha ng 25 puntos. Napipilitang sumali si Haesong, na asiwang nag-pose sa harap ng lahat, na nagresulta sa hindi magandang mga larawan. Nang makita iyon, hinila siya ni Sua sa labas para turuan siya ng magagandang pose. Natawa si Haesong sa mga pa-cute na pose ni Sua. Na-relax siya, kaya nagawan na niya ng tama ang iba't ibang pose, na ikinakilig ng mga babaeng estudyante. Nang si Yena na ang kinukuhanan, iminungkahi ng photographer, na ipakita niya ang kanyang mga braso. Bigla siyang nagalit at umalis. Agad na sumunod si Yujong para aluin siya. Alam nito ang mga itinatagong peklat sa pulso ni Yena. Sa halip na matuwa sa pag-aalala nito, kinutya pa niya si Yujong sa pagpapanggap nitong mabait. Dumating si Haesong upang protektahan si Yujong, ngunit dahil sa ginawa niya, lalong sinisi ni Yena si Yujong. Pag-alis ni Yena, nagalit din si Yujong sa kanya, dahil sa pakikialam niya. Susundan sana niya ito, ngunit pinigilan siya ni Sua. Itinuro nito ang kanyang kakulangan sa pangunawa, sa mga teenager. Bagamat gusto niyang protektahan si Yujong, lalo lang niyang pinalala ang sitwasyon dahil sa pakikialam niya. Nalungkot si Haesong sa pagiging komplikado ng buhay high school. Pinayuhan siya ni Sua na magtiis lang, at magpatuloy. Dahil sa sinabi nito, bigla niyang naalala ang kaibigan noong bata pa, na si Bongja. Sinabi din nito sa kanya na tiisin ang hirap ng pag-aaral, at magpatuloy lang. Nang paalis na sila, biglang bumuhos ang ulan. Tinawag si Sua ng kanyang ina, para kunin ang payong. Hindi nito sinasadyang natawag siya, sa orihinal niyang pangalan na Bongja. Napatingin si Haesong kay Sua. Wala siyang kamalay-malay, na nasa tabi na pala niya, ang kaibigang matagal na niyang kinasasabikan. Patakbong lumapit si Sua, at pinayungan siya. Maya-maya, ay may dumaang motorsiklo. Hinila ni Haesong si Sua palapit, para maiwasan ang motor. Sa gitna ng ulan, masuyong nagkatitigan sila, na naghatid sa kanila ng hindi maipaliwanag na pakiramdam.